Pilos natin. Tadi, pwede ko dalhin nila. For today, pupunta daw kami, tatambay kami sa Amadeo. So, doon ko ikukwento kung ano yung nasa title nito. A few moments later. So, andito na po kami. Yun. So, yun nga po, no, nandito kami sa farm ngayon. And dito kami muna magpapalipas ng holiday. Oh, picnic kami dyan mamaya. And, ayun nga tulad na sinabi ko, yung title natin ngayon is papag-usapan natin. Ba't nga ba avionics technology yung kinuha kong course? And bakit sa tingin ko mas yun yung makakatulong sa akin na course para maging piloto. So, maya, pag-usapan natin yan. Meanwhile. Oh. Magse-set up tayo ng tent. Natapos na naming set up yung aming tent. Yan. Tapos nag-inflate din kami ng puan or slash higaan namin. So ito yung gusto ko lagi tuwing nagpupunta kami na Amadeo. Na Amadeo Cavite is nagpipiknik kami. So ayan, tinan nyo. Nasusunog na ata eh. Sino? Ako? Ikaw yung nag-ihaw kasi ikaw yung sunod. Hangin naman eh.
that? So, ayun nga guys, pag-uusapan natin ngayon, why did I take avionics technology? So, pag-uusapan natin ano ba yung mga nakita kong advantage points niya para makatulong sa pagpipiloto, and ano yung cover niya as a course. So, unang rason ba't ko kinuha yung avionics technology is of course, nakita ko nga siyang advantages sa pagiging piloto dahil ang cover niya ay avionics systems, electronic systems, mga electrical systems, mga communication systems ng eroplano. So yung mga systems na yan, mga communication, electrical, electronic, avionics systems ng eroplano is aaralin yung lahat sa course na to. And we all know na kapag nagpa-flying tayo, yun yung mga dinideal with natin ng mga systems, 'di ba? Kapag sa cockpit, pag may mga nag-faulty na switches, ng mga lights, ng mga errors, ng mga ganyan, is yun yung nakikita ko na magiging advantage sa mga avionics graduate kasi may background sila or may idea sila bakit nagkakaganon, bakit nasira yung ganon or what, and yun yung kumbaga parang magbibigay sa'yo ng edge over sa mga ibang pilots na iba yung field na tinapos sa college. So another reason kaya ako kinuha na avionics technology maging backup course ko kasi over sa mga aircraft maintenance technology is nakikita ko na mas malaki yung population nila, 'di ba? So maski sa ako magtingin halimbawa sa ngayon sa WCC, isa lang yung section namin ng avionics. And compare sa ilang sections ng AMT, ganun din sa PATS na mas malaki yung population ng AMT. So compare mo sa ABS avionics technology na medyo maliit yung population, so pagdating sa employment is mas malaki yung chance mo na maging employed. Kasi syempre sa dami ng students, sa dami ng mga graduates is mag-aagawan yan sa mga employment, 'di ba? Tapos 'di ba bukod sa AMT, tiningnan ko rin yung course na aeronautical engineering. Aeronautical engineering naman is ayun nga, ginusto nung una naging option ko din talaga na mag-take up noon. Pero yun kasi ang tiningnan ko, ang mga magiging career mo niyan pagka-graduate is more on nasa foreign countries or nasa ibang bansa yung mga magiging career opportunities mo kasi syempre wala namang aircraft manufacturers dito sa Pilipinas, diba? Ang mga major aircraft manufacturers natin such as Airbus and Boeing is located in the west. So I don't see myself kasi na nagbe-base sa ibang bansa or nag-migrate gano'n. Gusto ko pa rin i-offer yung aking capabilities and syempre yung talents ko sa homeland natin. And ayun, talagang gusto ko lang dito sa Pinas magtrabaho syempre. And ayun nga, kung dito mo naman i-apply yung pagiging aeronautical engineer mo, medyo wala masyadong opportunities dito ng aircraft engineer. Pero based din dun sa sinabi ng mga prof namin, pwede kaming matawag na engineer kapag nag-take kami ng PRC exam kasi ang avionics technology po ay under daw sa ECE field or yung electronics communication engineering field. So once na maipasa mo yung exam na yun, may title ka na rin na engineer. So based yan sa mga profs na nakausap din namin. And bukod doon, ng avionics technology kasi is may malawak yung saklaw ng pwede mong pasukan ng mga careers. So hindi lang basta avionics technology, sa aviation field ka lang kulong, 'di ba? Merong dahil nga cover niya yung mga communication systems, you can also enter the communication industry. Another reason is syempre na-influensyan din ako ng tatay ko kasi which is graduate ng electrical engineering. So ayun, natutulungan niya din ako, nabibigyan niya ako ng idea sa mga ganyan, sa mga circuit, chuchu. And ayun, siguro ma-assistan niya pa ako sa mga iba ko pang studies. Yun din, tinake ko din yung BS Avionics Technology as backup course ko. Pero don't get me wrong, ang pinaka-target ko pa rin na profession is maging pilot syempre. Yun yung goal ko talaga na maging job ko in the future is maging pilot.
So ayun guys, yun lang naman yung mga rason kung bakit pinili ko yung avionics technology as my backup course and my stepping stone papunta sa pagiging piloto. Sana may napulot kayo and nakita nyo rin yung mga magiging rason nyo sa pagpili din ng course na kukunin nyo para maging piloto. So yung mga nanonood nga pala dito, meron tayong giveaway sa ating Facebook page. So sali na kayo, ito yung mechanics, yung mga tanong, and isend nyo lang yung sagot ninyo sa aking Facebook page. And kapag nasagutan nyo ng tama, edi meron na kayong chance to win an aspiring aviator apparel or shirts. Sobrang gaganda ng designs, promise. And di ko lang mapakita ngayon kasi wala pa, hindi pa na-deliver sa akin. Pero maganda. Check nyo yung page nila, Aspiring Aviators Apparel, and yun, makikita nyo yung mga shirts nila. And abangan nyo rin yung ating next episode of Aviation Career Talks, which we will be having sabay-sabay nating panoorin yung story niya, and abangan nyo yan. So don't forget to like, share, and subscribe this video, and soar high sa ating lahat.